not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. Ingon nila, gidakop si Digong. Kay dunay sala sa katawan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod nga istorya nganong gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na usa ka tao na nagsugod maniobra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa gitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose, magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowflake ang imong pangalan. What is the purpose of the Ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya ba naman ini? Nagadeklaran ako, dili ko mudakan. Wala ko'y interest mudakan pagka-gobernador. Magpahulay na ko. Human ako. Naging Secretary of Agriculture na ko. Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni atong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the Comelec, file your certificate of candidacy, as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lang tao, nagatuwa ko, pagbuot sa Ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kong mudagan, siguradong ang nagalingkod karon sa atong Kapitolyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani nga gusto na ko masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang Bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available, gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win
in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita paghapon ta. Doon ay usa ka importante nga tao nga mas gusto na ako madunggan ninyo. Anak sa atong presidente. So, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato. Dili ta magpadala sa ayuda. Dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mong kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mong bukas, daan sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Manny Piñol for government. Daghang salamat, mga kabing. Okay, hiniling natin ang lahat na bumalik sa mga... Pilipinas,